Good morning, brothers and sisters. Ikaw out of 50, pila kita sa bumaga. Sekretariat, pila kita sa bumaga? Only 33. 33 here. So, di ba 50 kami, no, brothers and sisters? So, this time, before I start my talk, siguro, no, may gamay lang kita na istorya na kita na kay total lang akong talk. It's a short talk. Ang fit to follow the Lord will actually, brothers and sisters. Short, retreat lang siya, that's why half day lang siya. And may other retreats kita, no, out of 4 retreats during our reformation program, ang siyang pinakalikot yung retreat, ang fit to follow the Lord weekend. So, in-expect ko gani, no, kay before ma-stop ma-end ako na selfie from previous months, na-remember niyo ako ang nag-talk sa commitment talk. So, I have mentioned these retreats. Kami mga, as far as I know, may mga schedule na kita sini sa inyong inata. Right? Na-inform ko sa inyong action group leaders. Schedule of our retreats. First, the Fit to Follow the Lord weekend. The second is the BCMR for couple members, couple participants. Third is the business retreat, and the last is the BCBP way of life. So, ang BCBP way of life, muna siya, brothers and sisters, ang final retreat na ito natin in our formation program. So, dapat kanugunan kita natin hindi tanan kay one of the major requirement ini na sa community sa BCBP ng mga all ex-member kita sa BCBP is to attend those retreats. So I hope, no, next retreats is the BCMR for the couple participants. I hope no in-expect ko ikaw 100% ang 70-25 natin. Sama ko lang. Kaya hindi man pwede join ang mga singles. So I hope na makatin ito. Kaya hinusulan yung ikaw makatin. Kaya naaman, ang kumbaga ang pinaka tapos na ka-highlight na event sa BCBP ang BCMR. The Brotherhood Christian Marriage Retreat for the couple participants. I hope na kita tanan natin kita scheduled hopefully by February 13 and 14. So Valentine's Day. So timing it during our time sa ano pa kami sa una sa Villa Patria. February 13 and 14 na ito ang mga marriage retreat. BCMR 6 kami. So, namugan kami there, participants, 18 couples during the time. So, perfect ito kami natin sa BCMR. So, hopefully, and I pray, no, brothers and sisters, na kamo ma-perfect man. Ha? Alita na lang, present ang karang couples for selfie 25. Perfect attendance sa couple. May isa. Bumalan mo ng pulis. Husband. So, I hope next retreat, tagaan na itong time ang akong na 43. So once again, good morning, brothers and sisters. My topic this morning is about how to manage our finances. So part it is ng akong formation program. So hindi lang kita din tanan na pangamuyo, how to lead a prayer, how to make a prayer, how to wala kita din praise and worship always, wala kita din pray with our action group, kundi pinatutuan kita din how to manage our finances. May the Lord bless you with the grace of patience and enthusiasm to listen and learn by heart all the talks today. For it is truly fit to follow the Lord. Our first talk today is managing our finances.
Let us define finance. So, sino din ang commerce, accountancy, business course? So, ini yung word is very common in sa mga business course na nag-graduate, mas especially sa commerce, medyo in finance, medyo in management, or BS accountancy. From Latin word finis, which means end or settle. Finance also means control of money, the business or art of managing the monetary resources of an organization, country, or person. Generosity, faithfulness, and good order are key for our finances as for use of time. We should be generous, brothers and sisters, but we should order our finances so we can be faithful to our responsibilities and commitments. In Luke chapter 18, verse 18 to 23, the rich and the kingdom of God. A certain ruler asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" "Why do you call me good?" Jesus answered, "No one is good except God alone. You know the commandments. You shall not commit adultery. You shall not murder. You shall not steal. Or you shall not give false testimony. Honor your father and your mother." "All this I have kept since I was a boy," he said. When Jesus heard this, he said to him, "You still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." When he heard this, he became very sad because he was very wealthy. The call of the Lord to discipleship begins with the call to sell all and follow him. And Jesus, looking upon him, loved him. "You lack one thing. Go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me." God knows our hearts, brothers and sisters. When it was time to test if his heart was in it, the young rich ruler walked away from Jesus. The young rich ruler was unwilling to surrender his identity to follow Jesus. He walked away from Jesus not just because he was rich, but because he was more attached to his wealth than to Jesus. We are concerned about our possessions because we rely on them to live. The Lord does not expect us to literally give everything away, but to seek first His kingdom and His righteousness. So, naintindihan niyo, brothers and sisters, ang Limon story, ang verse, if we have given our lives to the Lord, He owns our time and money, and we are simply His stewards. So kung anong aral sa atin, subukan sa sisters, hindi na ito, iga-ilanganan. So we are only as stewards. We can simply see the principles of Christian finance in the Bible verses that follows. In Psalm chapter 24, verse 1, and I quote, "The earth is the Lord's and all it holds, the world and those who live there." In Haggai chapter 2, verse 8, "Mine is the silver, and mine the gold, says the Lord of hosts." Therefore, brothers and sisters, God owns everything. We are stewards, not owners of things entrusted to us, to be managed wisely according to God's plan. As followers of Jesus, our Christian approach to financial giving should be seen in three. First, tithing. Second, offering. And the
Tithing is tithes are given to support the work of the church and community. So, brothers and sisters, tithing, actually, you are the recipients of the generosity of your brothers and sisters ahead of you. Naka-experience na kamo, di ba? Ang atong tithes, kaya ang BCPP is non-profit organization. Non-stock organization. So, na-remember niyo during the CLP time, ang ginabayad niyo sa registration niyo is only 50 pesos. 50 or 1? 50. So, 50% of that is coming from our tithes. So, naging recipients na kamo sa natong tithes. So, tidak kita nakuha sa natong na budget through our tithings. Tithes are given to where we worship the Lord and receive our Christian support. You need to work towards giving the tithes. Giving tithes brings blessings to us. In Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. The second is offering. Brothers and sisters, we should also make an offering. These are over and above the tithes. An offering is a voluntary donation to the church or charity. So, ako na makolekta during the masses, ako na siya offering. Part of offering na. So, di ba kasi bakit may collection? So, nakakita ano sila during the mass collection. So, part na sa offering. Beyond money, an offering can be volunteered time doing God's work, helping mankind. So, hindi lang, brothers and sisters, money, ang consider ng offering. So, in BCBP, brothers and sisters, you are very much willing to give your time and talent. So, part din na sa offering. Halimbawa, example, si Sister May Magno, manami siya magkanta. So, gina-offer niya niya talent and time sa music ministry. So, offering man na. So, ganit sa inyo din sa ba, sa 735, basta niya rin sa inyo manami magkanta, manami magsaot. So, i-offer niyo ina sa community. So, ina-part ina sa offering. So, hindi lang ina money na natin na offer. Kundi, pwede tayo na ito, nakita sa mo. So, offering na ina. Kaya kita tanan, busy man kita actually. So, nga kita na busy mo. Actually, ako very busy nila ko. Pero maaari ako sa book. Because we offer our time to Jesus. So, ako kanina, ang music ministry, makita nyo during the event or naka-experience ka to attend our Neva class last week. So, ato, makita niyo ang mga music ministry, marami magkanta, marami during the Eucharistic Mass, during the praise and worship, marami ang ato music ministry. Pero, hindi lang ako overnight. Months, nila ito ipaktisan. Pinagtutungan sila, mga sakit ng iba, to practice, para maging maayong result during the event. So, nag-offer sila sa sila talent, not only talent, kundi ang ilapat ng time. Kasi nila ng resources. Siyempre, nagasto sila. Pamamahaw sila. Isaan nag-patlak sila, nagsipin sila sa ilang pamamahaw. So, ako lang nawin na ang offering. So, dapat not only the money kung ina-offer natin, pero pwede maka-offer our presence sa mga service team, alis po, sa mga sekretariat natin. Alis sila. So, nag-offer sila sa ilang time to give their time to serve the Lord. So, offering man na. So, as giving to the poor and needy, caring for the material welfare of our brothers and sisters. In Proverbs chapter 19, verse 17, and in Matthew chapter 6, verse 1 to 4. In Psalm chapter 41, verse 2 to 4, happy those concerned for the lowly and poor. When misfortune strikes, the Lord delivers them. The Lord keeps and preserves them
makes them happy in the land and does not betray them to their enemies. In Proverbs chapter 19, verse 17, he who has compassion on the poor lends to the Lord, and he will repay him for his good deed. In Matthew chapter 6, verse 1 to 4, take care not to perform righteous deeds in order that people may see them. But when you give alms, do not let your left hand know what your right is doing, so that your almsgiving may be secret. So kung nagabuli ka, kung hindi ka magpabuhal, hindi ikaw magpabalu-balu pala, naghahatag ka, gusto mawalan sa tanan, naghahatag ka. So hindi na inamulan. Importante ang Ginoo, inalantaw niya kung naghahatag ka. Ang imuhal, ang inalantaw sa Ginoo. Kaya ginayataw tanong, inamabulaton, proud na kung naghahatag ka, gusto mo i-advertise, gusto mo i-social media, ipakita kita. So, hindi na gusto sa Ginoo, hindi na gusto ni Jesus. Now, we will go to budgeting. What is budget? A budget is an estimate of income and expenditure for a set period of time. So, siguro talang kita guro, hindi ka ba naman budget, no? Very familiar, di ba? How to budget, how to manage our money, how to manage our finances, or ang inyong pinakamabuhay. So we have basic financial order, personal financial management. First, keeping track of our expenses. So brothers and sisters, dapat ang atong expenses is properly monitored of your monthly expenses. Kasi yung pinakabalo magkakapit nila itong gasto, kailangan itong income. So dapat we have to monitor our expenses based on our budget. Keeping a monthly budget for regular expenses. You have also to check your monthly regular expenses versus your budget. So dapat always kita yan, brothers and sisters, may ibang kakunato na itong budget versus our expenses. Para maparaan natin kung may bilhin sa ito o wala. Third, setting aside for long-term needs. So dapat natin kung kaisa set aside sa atong future needs. Dapat meron ka savings. Have a long-term financial plan. Regular time for budget review. So brothers and sisters, dapat tagaangin natin time to review our budget regularly in monthly basis. Kaya sa makibot lang kita, no? Sobra na ganit kita sa atong budget. Nawili na kita sa shopping, nawili na kita order sa Shopee, sa Lazada. So, makalabit ang Shopee, di ba? Makalabit ang pagpamilihan, di ba? So, kisa hindi na baka natin. So, ang ginagawa ko isa yung sobra kita sa atong budget. So, we recommend that you take a financial record, keeping planning as a practice. So, we have discipline of personal order in finances. First, decide with your spouse on spending priorities. So, dapat ang hindi kung kaisa ginatunan sa conflict sa mag-asawa. Kaya kung kaisa iba priorities ng wife, iba ang priorities ng husband. So, dapat open communication. Dapat mas-set ka mo sa priorities as husband and wife. Ano ba ang priorities mo? Education sa atong kabataan. Ano ang priorities mo? Mabakaan ka sa lagyan. Diba? Ano ang priorities mo? Pananiyon natin itong balay. So, dapat duha ka mo ang desisyon, duha ka mo mag-agree kung ano yung priorities. So, dapat open communication. Dapat set your priorities with, most especially the couples, to avoid disagreements. Kaya mo din kayo sa ginatunahan sa baris, diskusyon, up to mga tao na abot ang may mga conflicts na, may dami na mga disagreements. Stay faithful to making and keeping a monthly budget.
So actually, self-explanatory naman yung brothers and sisters. Manage debts better. So dapat i-manage na ito mga loans. Siyempre normal na may mga utang kita, may mga rasolina, may purpose na. Kung isa kinahanglan ko, isa lang yan, so kinahanglan ko mag-loan. Hindi kita ka-afford mo bayad cash. So, dahil subok i-offer ang mga banks na baratong interest, barato ang down payment. So, kita mag-convince kita sa ahente na magpapala sa mga matalas ganito. Pero dapat i-manage na ito na kaya na itong bayaran. Kung kamankin kita akong sweldo 25,000 o 30,000, dapat akong monthly na salagan 10,000 plus lang. Hindi na panod. Buti pa rin gusto mo sa inyong monthly income. So, ay kita ka-uno. So, ang tendency na, mano kita, mangutang. Hasta na mag-inaway ka mo sa inyong husband, sa inyong asawa. Hasta na mag-binulagay na ng kamo sa uli. Entertain in your needs. So, important in your brothers and sisters, entertain in your needs. So, meaning, live within your means or below. Mas may pa itong below within your means para may kita na savings. Kasi syempre kung live within your means, ano na so lang every month, ang mga kaya po ng gasto, ang kaya po ng imong na income. Pero kung panubuon mo ang imong gasto sa iyong income, may alam ka nga savings. Avoid waste. Avoid waste. So, inihoy na avoid waste pala. Experience ko ini mo sa amon. You have noticed, brothers and sisters, kung kapag grocery ka mo, kung nagkabit ka mo credit card, di ba namin na makinuha? Kay credit card mo. Mas especially sa isang araw, ito ka mo sa isang araw. Huwag kang plano mo magpakal, pero tungkol sa mata mo, tungkol sa imo na gusto ka nakita ang bakit mo. Pero huwag na sa imo budget. Huwag na sa imo plano mabaklod. Kanto ka sa isang araw, imo budget 5,000 na, pero magkuha ka 20,000 mo pamakal. Kaya siyempre, credit card, hindi mo ma-feel mo budget ka, food card, hindi mo gamit. Ang problema mo, pagbayad na, bayaran na yun na. Nakadala na sulti ka na yun na, nagaling ang imuha ulo. So, when in a financial crisis, here are 5 tips for trusting God in financial difficulties. So, alin na? Paano natin ini ma-manage kung dapat sa ato pangabuhi financial crisis? Paano natin salitan ang Ginoo sini during our financial difficulties? I know it's tough to trust God when you have no money. Diba kung may kakwarta, isa mambal ka, manugda na matidaki ko sa BCBB, walang balik kwarta, magtrip ako. Diba? O panso ko may account registration 200 pesos. So walang balik kwarta, magtrip ako, malungkot pa sa 200 pesos. Baka ito isa kakilo nga, yung isa lipunan, parang pa kami makakaon, di ba? Pero maaari kita din. So here are 5 tips for keeping your faith alive and holding on to God during a difficult money situation. All we have to do, brothers and sisters, is ask for God's help. Ask God for help. So, ang pinaguna natin mo ngayon, God wants us to share our fears and anxiety with Him. Gusto niya na-offer natin ang problema sa iya. Sa atong dagpan o kalantuan. He wants us to come in for help. And when we do, He makes us this promise. So, brothers and sisters, we surrender our problems to Him. We lift up our problems to Him. And most especially, diba, ina-arasin yung commitment
Ara sa inyong subong action group leaders na wala nyo sila mga members nga to ang prayer time ninyo, di ba? So ano ina, dapat mag-read a Bible. Kay tuloy na nagaling kita sa Bible, dila nato mga balaan iya promise, dila nato makita iya mga promises kung nagabasa kita Bible. That is why kita pinarequire kita 15 minutes na mag-scriptures reading. Magbasa kita Bible. Kasi di man natin naibalawa ang goodness ng Ginoo kung by name kilala natin siya Pero kung kilala natin siya makilala, dila natin mabala ng iya promises sa pagbasa natin sa Bible. In Matthew chapter 7 verse 7 to 8, ask, it will be open to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. So number 2, remember God has a plan for your life. So tandaan natin brothers and sisters, ang tanan ng katapusan sa pagkabuhi, plano na tanan sa Ginoo, God's will na. When money problems hit, it can be shock to the senses. But God knew this trial was its way and He has a plan to provide and see you through it. Whoever caused it, it doesn't change the fact that God has a plan. So iya tanang inapagbot, brothers and sisters. Kabalo siya makata sa ato sa problema, sa challenges, sa struggles in life, pero kabalo man siya makata sa ato sa solusyon. In Jeremiah chapter 29 verse 11, and it says, and I quote, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Third, alina, read the Bible. Ang na-mention ko kanina sa number 2, read the Bible. Look at what Jesus had to say about Scripture. And that is why, brothers and sisters, sa atong community conference member mo sa MCBP, aragin na kami pa sa atong commitment card ang Scripture. Ginauligan kita magbasa sa Bible. Ay through reading the Bible, dila nato mabalaan ko na magkilala natong Ginoo. Kaya ba hindi kilala nato siya? Paano sa imong husband, sa imong friend? Kilala mo siya kay kamo pero yung tanay, ba? Tanay mo kilala mo siya. Sa iyong tanay mo adlaw-adlaw. Sa imong husband, sa imong wife, or sa imong friend. Kaya Ginoo, paano nato siya makilala? By name, kilala nato siya. Ato siya Savior, ato siya Creator, ato siya Provider, ato strength, our refuge, our strength, our fortress. Paano nato siya kilala? Actually, sa totoo lang. So, makilala natin siya, brothers and sisters, through reading a Bible. Ara sa Bible, ara. Buhi ang Ginoo kung nabasa kita sa Biblia. So, please, read the Bible. In Matthew chapter 4, verse 4, it says, and I quote, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." So the only way to know Jesus is through the Bible, brothers and sisters. Kung nagbasa kita, that is why mayroon kita mga Bible study, mayroon kita joint discovery, ang mga subong na-endorse. Ang official Bible study sa PCBP is joint discovery. Before, kami ni wife ko sa ato na sa Roa City chapter, we have 3 couples na nag-graduate kami sa BTS, the Bible Timeline Study. Upod kami ni Brother Chess, ni Brother Ryan, ni Sister Sarah, ni Brother Chess, ni Sister Cynthia, ang kami ni wife ko. During the pandemic, nag-eskwela kami sa BTS, Bible Timeline Study. So, that is 6 months.
kita kung paano nato ma-interpret ang Bible, paano nato maintindihan. So gani, amat-amat lang, start kita sa Genesis, amat-amat lang nato mabasa, maintindihan din nato na. Mabili ka na basa, daw pakit book lang. Imbis na mabasa ka mo sa or malanta mo Korean novela, basa ka mo sa Bible, kaya daw pakit book lang. I-enjoy ka mo sa pagbasa. So, fourth, give thanks. So, dapat kabalugin kita magpasalamat always. It's so tempting to focus on what we don't have during crisis. But when we shift our focus to what we have, it helps us stay close to God and remember to be grateful. Let us take a look at what the Bible says about contentment. So dapat kabalugin kita always, brothers and sisters, pasalamat, dapat maging grateful ang atong heart. In Philippians chapter 4, verse 12 to 13, and I quote, I know what to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any or every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through Him who gives me strength. So dapat maging grateful din always sa ating heart. And be thankful of what you have. Hindi kita makita, brothers and sisters, na wala sa ato. Dapat maging grateful ang atong heart. For example, sa subong imo sa lakyan, views na low end, views, when underestimate ang views ha. Example na, views. Hindi kita kasalaman baka Tesla or BYD, maging kontento lang kita sa views. Hindi na kita mangita sa sobra sa views. Kung baka kita sa pick up na and hindi kita mag-ambisyon sa raptor kaya kita kasabahan. Dapat maging contentment. So be contented kita kung anong araw sa ato. Importante na, brothers and sisters. Kaya nga it's very common sa akong pagpamahuli. It's very basic. Kung bakit yan ay isang Pinoy na pamatasan, pataasan yan isang Pinoy na hindi makontento kung anong araw sa kanya. Ang tunaan, envy na yun, ang hisa, araw ang nasulod. Kaya tumuot nga, hindi kita makontento. At tupad balay mo ng bakal ko sa bako sa lakas, gusto mo man mabakal sa bako para tuloy up ang pagkit siya, mataasan mo pagkita niya ng model sa salakyan yung bakal. So hindi ginamayo, brothers and sisters. So dapat maging thankful kita kung anong araw sa ato. Kaya maging grateful ang ato nga heart. Kasi hindi kita mag-ambisyon sa ilang kamasalanan. Fifth is to be generous. Dapat maging generous. Aratin ang generosity, no? Aratin kami. I know what you are thinking. How can I give when I am in crisis? So, paano ka kung makahatas? Maging generous ka. Kahit ikaw ganito problema ka. Diba? Pamakutungo ka mo. Diba, wala sa akong isip, wala sa akong mind. Na problemado ka, wala kang pinagkulang ka, mahatag ka ba? Diba? So, wala sa akong mind. How can I give when I am in crisis? Here's one of my favorite verses about generosity. In Luke chapter 6, verse 38, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shake it together and running over, will be poured into your lap, for with the measure you use, it will be measured to you. You may not have the means to give away money right now, but there are plenty of ways you can give your time and talents to serve others. So, brothers and sisters, there are many ways na maging generous kita to give your time, your talent. Isa inakamang palatandaan na generous ka. For example, during the time na pandemic, di ba bigado ang negosyo? Damo na sarara ng mga establishment.
Sample ko na lang sa ako na, based on my experience. During the time ang loyalties, close kami during the time. So nag-open kami, nag-close lang kami almost 2 weeks. Pero after that, nag-open kami. Kasi nagpakahatag kami sa mga food packs sa mga hospitals. Pero wag naman kami ko benta. Why mo ko sales? Kasi wala kami ganang income. So, depende na lang yan sa inyo kung paano mo i-handle. Paano ka makahatag na isang bigado ka kasi wala na income. Ang aside sila, brothers and sisters, be kind. Be kind. Ang pinaka-importante. Sa kindness, example ko lang. May istorya lang ko kamay. Based on my experience sa pagiging kind. Actually, during that time, may isa kita ka members sa LPSA. During the time, unit leader ako during that time. Sa LP21. Kaya daw ako ang course leader sa LP21. May problema siya na notice ko para sa inyo. Under my care, kamo sa inyo unit leader, action group leaders. So, ang members na may attend sa activities ng CDP like action group meetings, like breakfast, like chapter assembly, teachings, and sa mga activities ng parang So, may aral din ako para ko na inyo action group leaders. Pero during that time, action group leaders surrender na. Kayo wala response. Doon ba kapadungon wala? So, kung hindi na kaya sa action group leaders, di ba, sa ating during sa LP talk, kung may mga concerns, kung hindi kaya sa action group leaders, isa ka sa next level. So, next level is the unit leader. So, nangayon na bulit sa ako ng ako ng action group leader. Brad, although problema ko nila. So, ang minimum ko as a unit leader, kinibisitahan naman sila ba dahil? Nag-ibod siya, nag-ibod ako. Alam mo, sarahan ako, kaya alam ako sila ba dahil ako nagpabalong makato ko. O baka daw yung shotgun ako siya, na siya makapiparan. Ha? Ganyan ko, pasaway ako sa PCBP, ang monitor mo sila sa action group leaders. Why na ka mo pagkawala. Mas especially yung action group leaders, very active, very responsible. Kaya part of this, his or her pastoral care sa inyo. Sa kapag sila balay, nakibot siya ang harap ko. Nakibot siya ang harap ko. Tinakuyawan ako kayo ng bayan para i-action group leader siya man akong istorya. Ka-observe pa lang sa ilang luwa. Habang ko siya, kamusta na kamusta? Malang kami di kinamusta malang ko sa inyo. Sa inyo mga husband. Kung kamusta mo. Wala mo hambal na, nakatin sa Pisipipiaw. Nakakatay sa. Nakakatan sa atong action group leader. Sinapauktas ng action group leader. Diba? Hindi na cover. Na which is na ibibigyan natin ni Sister May kahapon, kaya nakatin siya sa action group leaders training kagapon sa Roa City East. At na ako dito kagapon sa Roa City East chapter. Abat ko, nangamusta, alam ko ni kaya nangamusta, manang ko sa inyo. Sabi mo, brothers and sisters, ang hambala sa ako. Actually, white pa dugtong, white ko lang dugtungan. Brad, kuya ko, lagi ko si Brad. Si Pumamanaw. Sa subong na nakarealize ako sa talanamon sa husband ng kinubra na hulaan ako sa inyo. Kaya nabalaan ko masako ka. Nabalaan ko kung lang ikaw kabisi, pero ali ka subong. Ali ka sa ako, ali ka sa akong malay. Kaya nga, hula sa sako. Kaya during our regional assembly celebration, Rat 5, hindi pa sa unang feedback mo, hindi pa sa unang Western Visayas Assembly Celebration, kundi sa unang RAC na ang. 4 Regional Assembly Celebration, 4 Panay Region only.
Sa una, included ang Negros. So for start nila na po, last November 15 na included, na po ang Negros. That is why yung change ang name, Wiba, Mr. Visayas Center. Si Juan, sa nung Alvindara, na natutuman mo, nakaten kami niya sa bangko, na during the time, busy ikaw, kasi siyempre, unit leader ako. Damo ko to sa una sing obligasyon, busy ako. Naman, yung problema ako, kung diin ang CR. Ginsugata mo ko, di pa makukusis, di ka makanto. Ang pala, napagita ko, brad sa CR, kundi, induloon ko daw siya sa CR. So actually po nalipat ko, ay kalubog na siya. So may po, dito ko na na-realize na simple lang ang mula sa tuwing ng brako siya, doon natutuman nga, na para siya, kadako na gali ako siya. Doon flattered siya ko mo. Nagindong ko siya sa siya, kaging guide ko din siya makato sa siya. So sabi mo, what's the choice? Naging active siya. Pinagbiya siya sa ako. So muna naglabra, brothers and sisters. Gani, maging guide ka mo sila, brothers and sisters. Kaya hindi kita sa community, dapat welcoming kita. Welcoming ato, dapat always smiling. Kaya we are brothers and sisters. Sino ka nito ang mga daan na members na bisipin o kay sino na kayo sumido sa ako na? Ha? Sumido sa ako ka? Makasuplado lang kasi. Kaya iwan mo siya. Kaya nuno na sa ako dito sa community. Nga hindi kita welcoming. Dapat nato ng tsura. Bisa din nato kilala. Smile lang. Actually kami ni Mrs. Sa kadami muna sa ato sa community sa Mrs. Siyempre hawak naman Northern Panay Region. Isa makato kami sa SM, sa EU. Isa naman kami pwede nang kilala namin. Brad! Gusto niya ako na siya na daw kilalahay ka mo. Oo. Gusto niya ako na kilalahay ka mo. May bagay ka para mo comfortable sa sarili mo. Diba? So, as a group leader, take note ha. Napatulungan natin ng self-defensify na maging approachable, maging welcoming. Kaya kung ginaya gusto sa atin yung June na dapat. That's why yung iba na June makakasarawa sa chapter. Happy year. Kaya during the riba, na nangyari ang Southern Panay Region kaya ang West Negros Region sa ato. Kaya karami yung sa ato yung magkakawamit sa ina. Kaya kami, ipadahil din na as a new in the community, dapat maging friendly kita, maging accommodating kita, at maging welcoming. Kaya during the breakfast, may mga first timers kami, i-embrace natin sila. I-ano natin sila, para mabatsagan nila na naging part sila. Ha? Ginobra natin inyo. Basi why? Ha? Ang inyong action group leader. Ha? Very good. Kung may concern ng action group leader kami, secretly, text ko kayo chapter head or sa unit leader. Para may harap kita na ano kita sila, para mag-okay. Kaya hindi na niya mo community, hindi mo na niya community. Kaya because we are brothers and sisters. Amo na yung BCDP. Yung palang kaanay. Diba? So, may harap kita secretariat. May harap ako sa inyong assignment. Actually, dapat pinupra ini pero galing we are running out of time at mahapunan kita kung hindi na itong brahon. Ihatag ko sa inyo as your assignment. So, kung brahon yung with your spouse, with your wife or husband, or sa single, at siyempre single. Kaya, ipasa din yung sa inyong action group leader.
Yung Brother Rino, yung ko pa makita ang worksheet na ako din ang example how to make your budget. So nakatitalyado din ang tanan. So pinautan ninyo para mapalaan lang inyo ang total expenses for the month, bilang yung income for the month, at kung pinapilin sa inyo or what. Dahil nga ito mapalaan kung positive or negative. So kung negative ka niya, brothers and sisters, mag-isip ka na. Mag-isip-isip ka na. So dapat, ina-expect mo nga dapat, positive ka. So very big na worship, pinautan niya na brothers and sisters, kakipasa ninyo sa inyo ang sulit. Kung may harap ako question, may harap kami naiintindihan, pamangutahan ninyo ang sulit. Kaya kabalo na sila sila. Kabalo na sila ang So, okay. That's all, brothers and sisters. Thank you and good morning.